May bago na naman po tayong matinding balita dito tungkol kay Dogecoin, ang pinakasikat na meme coin sa buong mundo. Ayon po sa isang kilalang analyst ay posibleng pumalo raw si Dogecoin sa presyo na 0.42 yan, at umabot pa sa 1.46 dollar at baka nga raw sumabog pa ng hanggang $4 or higit pa sa cycle na ito. At kung talagang uulit po ang history tulad ng inaasahan nila, baka umabot pa raw ito sa presyong $240 kada coin. Yan, ang tindi po niyan, $240 kada isang Dogecoin sa inaharap. Pero teka, legit ba talaga ito? Posible nga bang bumalik si Dogecoin sa taas at lampasan pa ang kanyang mga dating all-time highs? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Yan po yung mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba sinasabi ng analyst na tataas daw itong si Dogecoin? Ayon po sa isang kilalang crypto analyst na si Trader Tardigrade, napansin niya ang isang pattern po sa chart ni Dogecoin na nangyari na raw dati. At ang pattern na ito ayon sa kanya ay nagpapakita ng pag-akyat na trend or ascending trend line. Ganito raw po ang nangyari kay Dogecoin mula noong taong 2015 hanggang 2017. Ayan po yung kanyang previous na performance noong yung nasa pinakabandang kaliwa po natin. Ayan yung previous performance ni Dogecoin ay maaring mangyari na rin daw ito ngayon. Ayan, malinaw naman po yung kanyang chart. Daan-daan po siyang umakyat mula po sa presyong 30 digits 1 papuntang 30 digits 3. Tapos bumulusok po siya sa breakout na umabot po sa presyong 20 digits 26. Nag-consolidate muna siya, pero bago matapos po ang taong 2017 ay umakyat siya hanggang sa presyong 20 digits 9. Mula rito ay nagsimula na ang mas malaking rally hanggang sa makilala siya ng buong mundo. Kaya yan, dito naman po tayo fast forward. Ayan, fast forward po tayo ngayon. Halos kapareho raw ang galaw ni Dogecoin. Mula po August 23 hanggang ngayon, si Dogecoin ay gumagawa rin ng kanyang higher highs at saka higher lows. Mula po sa presyong 0.059 hanggang sa presyong 0.4846. Tapos bumalik ngayon sa paligid ng presyong 0.167. Ibig pong sabihin, ayon po kay Trader Tardigrade, nasa accumulation phase si Dogecoin at posibleng papunta naman sa isang breakout. Ngayon ay ano po ang mga price targets ni Dogecoin? Ayan, ayon po sa analysis ay meron pong tatlong target prices na maaring akyatin ni Dogecoin. Una ay ang presyong 0.42. Ito po ang unang breakout target. Aabot ito ng 151% na gain mula po sa kanyang kasalukuyang presyo ngayon. Pangalawang target ay ang presyong $1.46. Ito na raw ang bagong all-time high. Mula po sa current price, ito ay halos 774% na pagtaas. At ang pangatlo na price target ay ang presyong $4. Ito na po ang pinaka-ambisyosong target ngayong cycle na ito. Kapag umabot po dito si Dogecoin, aabot na ang kanyang market cap sa humigit kumulang $600 billion. Kung tutuusin, ito ay 2,295% na pag-akyat mula sa kanyang presyo ngayon. At hindi lamang po yan. Ayon po sa mas advanced na forecast ni Trader Tardigrade, kung magpapatuloy ang parehong pattern, posibleng umabot pa raw si Dogecoin sa presyong $240 kada coin. Kaya yan, tindi. Ngayon ay may basihan ba ang ganitong mga prediction? Kung pagbabasihan po natin ay ang history ni Dogecoin, totoo namang mahilig itong umakyat.
Noong pang taong 2021, halos walang naniniwala na aangat siya. Pero nagulat po ang lahat nang bigla siyang nag-surge at umabot sa presyong 0.73 kada coin. Ibig pong sabihin, dito sa mundo ng crypto, lalo na sa mga meme coins, lahat ay posible basta't may tamang momentum, hype at saka community support. Si Dogecoin ay kilala rin dahil sa tulong ni Ginoong Elon Musk at ang social media ay malaking factor kung bakit umaangat ang kanyang presyo. Kaya kung uulit po ang history ay may chance po talaga. Pero syempre, hindi lahat ng predictions ay nagkakatotoo. Ang market ay laging may uncertainty. Marami pong factors na pwedeng makaapekto tulad po ng investor sentiments, overall market trend ni Bitcoin, regulations sa iba't ibang bansa, at syempre ang tinatawag pong FOMO or fear of missing out. Ngayon ay bakit naman po bumababa si Dogecoin nitong mga nakaraang araw? Bagamat may potential po siyang tumaas, kailangan din nating i-consider na si Dogecoin ay bumaba po ng 46% year to date. Noong June lang, bumagsak siya ng 14% at sa nakaraang buwan ay 13% din ang kanyang binaba. So kahit may maliit na 4% gain nitong nakarang linggo, ang kanyang overall ay nasa bearish territory pa rin po. At ang dahilan? Ayan, ang dahilan po niyan ay maaring kulang pa sa hype, mababa ang kanyang trading volume, at wala pa ang malaking balita na mag-uudyok sa mga traders na muling bumili. Pero para po sa mga long-term believers, ito raw ang perfect na panahon para mag-accumulate bago ang susunod na pag-angat. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Para sa atin dito sa Pilipinas ay mahalaga po ay isang malaking bagay po ang ganitong analysis. Dahil una ay nagbibigay po ito ng opportunity. Kung totoo po ang prediction at maaga po tayo nakapasok, posibleng tumaas po ng ilang libong porsyento ang ating investment. Pangalawa ay ang risk. Ayan. Dahil si Dogecoin ay isang meme coin, sobrang volatile pa rin nito. Mabilis po itong tumaas pero mabilis din po itong bumaba. Pangatlo ay timing. Kung sakto po ang ating pasok bago ang breakout, mas malaki po ang tsansa na tayo ay kumita. Pero kung nahuli po tayo, baka maipit po tayo sa itaas. At ang pang-apat ay ang tinatawag pong sentiment driven. Sa kultura po nating mga Pinoy na mahilig sa trending at saka viral, malaki rin ang chance na tumaas ng interest kay Dogecoin kung muling sumikat ito sa social media. Kaya importante pa rin po ang tamang research, tamang entry point, at huwag pong basta-basta magpapadala sa hype. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si Dogecoin ay parang isang roller coaster kung saan ay mabilis, exciting at saka unpredictable. May potential talaga, meron naman po siyang potential talaga. Lalo na kung uulit or mauulit ang kanyang historical patterns. Pero hindi ibig sabihin na guaranteed na itong tataas. Prediction pa lamang po ito at hindi ito certainty. Ang pinakamagandang gawin po natin ay syempre ang mag-ingat, magplano at alamin natin kung saan po tayo comfortable pumasok. Kung gusto po nating mag-invest kay Dogecoin, dapat ay kaya po nating tiisin ang pagtaas at pagbaba nito. At syempre, huwag po nating ilalagay lahat na ang ating puhunan sa iisang coin lamang. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.